Hello, Boss Kira. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong second year high school pa lamang ako. Taong 2018, dito sa isang public school sa Davao de Oro. Hindi naman po gaanong kalakihan, pero masasabi kong populated po ang school namin na hindi ko na lang po i-mention ang pangalan for confidentiality na rin po. Ang sapi o sanib ay mga bagay na hindi pangkaraniwan at sadyang nakakatakot na mangyari sa isang tao. Sino-sino ba ang sumasapi at sumasanib sa isang tao? May mga iba't ibang klase o uri ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata ang sumasanib sa katawan ng tao. Una na riyan ang mga demonyo. Sunod ang mga engkanto, lamang lupa, duwende, maligno, kapre, tikbalang, espiritu, kaluluwa, at maging mga aswang. Bakit po nasasaniban ng ilang mga tao, pero ang iba ay hindi? Sinasaniban ang tao kapag bukas ang portal nito sa katawan, kaya madali silang pasukin ng iba't ibang mga nilalang at kapag mahina ang pananampalataya nito sa Diyos na lumikha. Hindi mo malalaman agad na bukas ang portal ng katawan mo hanggat wala kang nararamdamang presensya nila. At kapag may nararamdaman ka na, laging mabigat ang pakiramdam mo. Masakit ang ulo, nasusuka, nanghihina, at nanlalamig ang buo mong katawan. Hindi mo rin mararamdaman na sinasaniban ka na dahil para ka lamang nananaginip pero ibang espiritu na pala ang nasa katawan mo. Makikita mo na nasa madilim na lugar ka, pati ang espiritu o engkanto o kung anuman ang sumanib sa'yo ay kasakasama mo at patuloy kang tinatakot. May mga taong sinasaniban dahil may nagambala sila. Naputol na puno, may tinamaan na alaga tulad ng mga hayop, may nabangga, may sumama, o may nagagusto sa kanila. At isa na rin dyan ang nakukulam o nababarang. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa pagsapi o pagsanib sa mga kaklase ko. Isang ordinaryong linggo lang po iyon para sa akin. Kulitan, bangayan at pagsa-cellphone lang ang ginagawa ko since kakastart lang ng TikTok ng mga panahon na yon. Isa sa mga kaklase namin ang sinasabing sinapian. Tawagin na lang po natin siyang Mary. Siya po ang sinasabing unang biktima. Naninigas po siya, Boss Kira, at agad na inalalayan upang maipadala sa klinik na ngayon ay isa ng library. Una, inakala ng lahat na baka hindi lang siya nakapag-almusal. Pero biglang naging seryoso na ito. Nang masundan pa ito ng isa pa naming kaklase, natawagin na lang po nating Yana. At ang sinasabing dahilan din daw po nun ay nalipasan ng gutom. Hindi lang po isang beses yun nangyari. Naging madalas po ang pagdala ng mga Red Cross members sa kanila sa klinik. Kasama ang mga kaklase nilang grade 11 STEM. Dahil sa pag-aalalang baka lumala ang kanilang pakiramdam. Nasa kalagitnaan po kami ng pagpapractice noon ng PE namin. Nakalimutan ko na lang kung anong event yon. Sa mga sumunod na araw, ay isa na namang kaklase namin ang tawagin na lang nating Kayla ang nagkaroon ng kaparehong karamdaman. Bale, 3 na po silang isinusugod sa klinik noon sa loob lang ng 1 linggo. Balik po tayo kay Mary. Dinala na po siya sa ospital dahil sunod-sunod na nga ang pagkakasugod sa kanya sa klinik. At iyon na rin ang ini-advise ng guro namin. Inakala ng lahat na pag nadala siya sa ospital ay hihinto na rin ang ganoong insidente. Pero isang araw ay muling inatake si Mary.
Sinundan agad yon ni Yana. Hanggang sa ma-realize na nga ng lahat na parang kakaiba na ang nangyayari. Ang sabi ng iba, sanib na daw iyon. Mahilig po ako sa mga horror stories at movies, kaya hindi ko po masyadong pinapansin sila nung mga oras na yon. Dahil hindi rin naman ako praning o naniniwala na aktwal kong makikita ang mga ganoong pangyayari. Pero nagsimula na nga pong kumalat sa campus namin ang tungkol sa mga insidente ng pagsanib sa section namin. Hanggang sa may nadagdag na naman po sa 3. Tawagin na lang po natin siyang Julie. Dito po muna tayo kay Julie. Isa sa mga kaklase namin ang nagpipigil sa kanya dahil parang nawawala siya sa kanyang sarili. Yun bang nagwawala at nagpupumiglas? Sumisigaw at parang nag-iiba ang boses. Napakalakas po ni Julie, Boss Kira. At ang mga hindi makakalimutan ng mga kaklase kong lalaki habang inaalalayan ni Alex si Julie at pinipigilan ay naputol po niya ang suot niyang singsing. Hindi sila makapaniwala kung papaanong nangyari yun. Ako, since hindi nga ako naniniwala, medyo naiirita na ako nun sa mga nangyayari. Dahil parang ang OA na ng iba kong mga kaklase. May mga nag-iiyakan pa sa takot. Kaya naman nakibalita na rin ako. Napansin ng lahat si Kayla na parabang nakatulala na lang siya. At parang ewan na nakatitig lang sa kung saan. Tapos bigla siyang umiyak. Napapatanong ako sa isip ko nun. Umaarte lang kaya tong mga to? Kung oo, ano naman kayang trip nila? Pero parang imposible kasi nakakapagod naman kung hindi totoo yun. Medyo nagkakagulo na po nun sa loob ng campus namin nung araw na yon. Dahil parang biglang lumipat sa tapat na section namin ang mga nararamdaman ng mga kaklase ko. Nabalitaan namin na may sinasaniban na rin sa kanila. Nadagdagan din ng isa pa ang mga kaklase namin. Tawagin natin siyang Jocelyn. Nakakaawa po silang tignan. Kasi nakikita naming nahihirapan sila. Hindi sila makapagsalita ng maayos. Kung magsasalita man sila, parang iba yung mga boses na lumalabas sa bibig nila. Nagpupumiglas at parang mga nahihirapan silang huminga. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari. At ganoon din kabilis ang pag-ikot ng mga balita sa iba't ibang school sa lugar namin. Hanggang sa binigyang pansin na ito ng school namin, kaya't naapektuhan na rin ang mga klase. Pinapauwi na po ang ibang mga estudyante kapag may mga ganoong pangyayari. Nag-imbita rin sila ng pari para mabasbasan ang aming mga classroom. Ipinapadala din po sa ospital ang iba naming mga kaklase. Tapos kinabukasan ay saka naman ipagpapatuloy ang klase namin. Meron pong 3 guard ang school namin, Boss Kira. At ang isa sa kanila ay nagsasabing meron daw po siyang nakikitang batang umaaligid sa labas ng classroom namin. Labas-pasok daw po ito. Tapos pupunta sa ibang room, which is ibang section na. Yung isang tendera sa kantin namin ay pinapunta na rin sa classroom kasi sinasabi na espiritista daw yon. Sinabi niya na ang dahilan daw po ng pangyayaring yon ay ang cabinet sa may divan kung saan nakalagay ang mga walis, lampaso at iba pa. Sinubukan ko rin pumasok dati doon kasi makulit din ako. Mabuti na nga lang at hindi ako kasama sa mga nabiktima ng kung ano man ang sumasanib sa mga kaklase ko. Nag-alay ng dasal ang tendera sa classroom namin gamit ang lengguaheng Latin. Matapos iyon ay sinundan pa ito ng isa pang kilalang manggagamot sa lugar namin. Meron siyang daladalang kakaibang kandila. Matapos po ng lahat ng yon, Boss Kira,
Ang pag-aalay ng dasal at ang kung anumang orasyon ang ginawa ng mga manggagamot sa classroom namin, hindi na po ulit nasundan yung pangyayaring yon. Nagsasagawa na rin po kami ng Angelus tuwing hapon. This summer po, Boss Kira, kami ng mga kabatch ko ay magiging second year college na. Nakakatawa lang isipin na ngayon ko lang napadala tong kwento na to. Kahit na noong pandemic pa ako nagsimulang makinig dito. Siguro nga ay napatigil na rin ang paglalaro ng batang kaluluwa na yon at naging payapa na rin siya. Pwede po tayong pumunta sa mga manggagamot, magtatawas, pastor, pari o kung sino mang sa alam natin ay makakatulong sa atin upang maging alagad ng Diyos na may kakayahan na magpalayas ng masasamang espiritu. Tama nga ang ginawa ng school namin. Ang pinakamaganda at pinakamabisang depensa ay ang matibay na pananalig sa Diyos, panalangin at pagbabasa ng Biblia. Isama mo na rin dyan ang medalyon ng San Benito na mayroong debosyon at panalangin. Maaari ka ring maglagay ng asin, luya at uling sa iyong bulsa para hindi ka malapitan ng masasamang espiritu. Lagi po tayong mag-iingat at magpasintabi bilang respeto na rin sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi lang po ito ang mga kababalaghan na nangyayari sa school namin, Boss Kira. May mga kwento-kwento na may kumakanta daw po sa gym. May mga event at may mga kwento din tungkol kay George. Pero sa ngayon po ay ito po ang napili kong ikwento dahil nasaksihan ko po mismo ito at sa section ko po mismo ito nangyari. Sana po ay mapili ang kwento kong to. God bless and more power po sa channel nyo. To God be the glory. Magandang araw, Sir Kira. Sana mapili ito. Tawagin niyo na lang po akong Sam. At gusto kong ibahagi ang storya na to. Hindi ko alam kung nakakatakot ba talaga siya o guni-guni ko lang. Pero para sa akin, totoong-totoo po talaga ito. Nangyari ito noong second year high school pa lang ako. Ako ang palaging naiiwan sa classroom namin upang maglinis. Dahil sa akin inihabili ng aming advisor ang susi ng room. Yung classroom namin ay nag-iiba ang atmosphere kapag nawawalan ng tao. Yung tipong ang tahimik at ang bigat. Nung una, parang normal lang siya sa akin. Kasi syempre, wala na ngang tao. Kaya tahimik at parang magiging gloomy talaga ang vibe ng room. Isang hapon, habang naglilinis ako, may narinig akong sit-sit. Pero yung sit-sit na mabagal lang. Parang ganito. Nagmula yon sa kasulok-sulukan ng classroom, sa may CR. Mahigit 2 beses siyang nangyari. Nagulat ako nun, kaya napakaripas ako ng takbo palabas. Paano kasi? Paanong may maninitsit sa akin? Ako na lang naman ang tao sa room nung oras na yon. Kinabukasan, sinabi ko yon sa mga kaklase ko. Ultimong pati sa subject teacher namin. Sabi nila sa akin, tinatakot ko lang daw ang sarili ko. Sabi naman ng isa kong kaklase, baka daw tagas lang ng gripo. Medyo napagaan nilang pakiramdam ko kasi natakot talaga ako nun. Pero alam ko ang tunog ng tagas ng gripo at ang tunog ng sit-sit. At saka malalaman din kasi namin yon kung may leak ba yung gripo o ano. Hindi ko na lang masyadong pinakaisip-isip yon. Siguro nga masyado lang akong OA.
Pero pagkalipas ng ilang buwan, may naikwento sa akin ng isa sa mga kaklase ko. Narinig din daw nila yung parehong sitsit na narinig ko ilang buwan na ang nakakalipas. Silang tatlo lang daw kasi noon sa classroom at lahat ng mga estudyante, guro at mga school staff ay nasa gym noon dahil sa event. Sinamahan nila yung isang kaklase namin kasi bigla raw sumama ang pakiramdam. Habang nasa loob sila ng room, may pumasok na isa pang lalaki. Tinanong nila ito kung may tao ba sa kabilang room dahil may naririnig silang sumisitsit. Ang sabi nito, wala naman daw. Dahil nga palaging nagkakataon na walang tao kapag nangyayari yon, ang naisip agad namin baka may multo. May sikat na multo kasi sa school namin. Binigyan pa nga nila ng pangalan yon. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba siya o totoo. Pero para sa akin, totoo talaga siya. Kasi isa pong teacher sa school namin ang nanay ko. At naikwento niya sa akin na nakikita ng former principal nila sa CCTV na may umaangkas na batang lalaki sa mga motor ng mga teachers. Napapatanong tuloy ako, siya kaya yung sumisitsit? Magandang hapon po, Boss Kira. Palagi po akong nakikinig ng mga stories nyo dito sa Spotify. May na-share na rin po ako dito na nabasa nyo na. Maraming salamat po doon. Sana mabasa nyo po ulit ito. Noong high school ako, isa po akong member ng dance troupe sa school po namin. Sa time po noon ay merong gaganapin na competition. Lahat ng private school sa probinsya po namin ay lalahok. So yun nga po, yung isang teacher po namin na siyang nag-handle sa dance troupe namin ay nag-decide na mag-dress rehearsal po kami. Isang gabi po ay doon kami natulog sa school para makapag-dress rehearsal kami. Pero ang nangyari, hindi pa po pala tapos tahiin yung mga damit namin na siyang gagamitin namin para sa competition. Yung ginawa na lang po namin nag-practice na lang kami ng sayaw. Nasa stage na po kami noon at nagpe-prepare para makapag-practice na. May isang part po ng building namin na walang ilaw. Napakadilim po sa part na yon. Yun din po yung daan papunta sa CR. Nung time na yon, kasama din namin yung mga dancer na na-assign naman sa folk dance. Pero mas nauna kaming mag-practice sa kanila sa stage. So nag-start na po kami ng practice at ng blockings. Habang nagpa-practice po kami, yung isang kasama ko parang biglang namutla at para siyang may tinitignan sa kung saan. Pagkatapos ng practice namin, bigla siyang tumakbo sa teacher namin. Sabi niya, may nakita daw po siyang nakaputing babae na nakatayo at nakatingin sa amin habang sumasayaw kami. Nagtanong yung guro namin kung nandyan pa ba yung nakikita niya. Sabi nung katrup namin, wala na daw kasi biglang nawala. Sobrang putla po ng mukha nung kasama namin nun at talagang nanginginig siya sa takot. Sabi na lang ng guro namin, hayaan na lang daw at magpahinga na lang din kami. Kahit ganun po yung nangyari, naka third place pa rin naman po kami out of 15 schools na na-participate. Maraming salamat po ulit, Boss Kira. God bless po.
Hello po Sir Kira. Hindi po ako Tagalog kaya pakiayos na lang po. Salamat. Taong 2023, bumalik na kaming lahat sa school. Grade 10 na ako noon at pag-uwi ko sa bahay, sobrang pagod ako. Kaya madali akong nakatulog noon. Mga 1 a.m., may narinig akong kumakatok sa pintuan. Sinilip ko muna bago ko buksan ng tuluyan. Pagkasilip ko, wala naman. Tapos dali-dali na akong natulog ulit noon at nakalimutan ko na yon. Pagka-umaga noon, pumasok na ulit ako sa school. Nagle-lecture na noon yung math teacher namin. Bored na bored talaga ako, lalo na math pa yung subject. Pagtingin ko sa labas, may nakita akong 2 batang naglalaro kasama yung nanay nila. Dali-dali kong sinabihan yung kaibigan ko na may naglalaro sa labas. Pagtingin ko ulit, pagtingin namin ng kasama ko, nawala na sila. Sabi ng kaibigan ko, lutang na naman daw ako. Bahagya akong kinilabutan nun kasi sigurado talaga ako sa nakita ko. Yung susunod na subject namin noon ay ICT. Mga 9 a.m. siguro yun. Habang gumagawa kami ng assignment sa Word 2016, nakarinig ako ng mga batang nagtatawanan at naglalaro. Palagi kasing tahimik doon sa ICT room namin. So napalingon ako. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung naririnig ko. Pero wala na naman akong nakita. Hindi ko na lang masyadong inisip yun. Paglabas namin sa ICT room, pina-evacuate kaming lahat sa court. Sabi nila, may sinasapian daw. Dali-dali kaming lumuhod at nagsiupo noon. Pagkatapos ay nagdasal. Ilan sa mga babaeng kaklase ko ay nasaniban din. Halos lahat ng babae noon ay umiiyak. Para ba silang nanghihina at ang bibilis nilang sapian? Yung mga lalaki hindi. Agad na nagpatawag ng ambulansya at mga pari. Hindi ko alam pero parang nasaniban din yung 4 na pari at yung 2 doktor. Hindi ako tumulong nun sa mga nasasaniban. Baka kasi masaniban din ako. Agad na kaming tumakas ng barkada ko nun at umuwi na. Yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa namin. Dahil may nakasunod palang multo sa akin at nasaniban ako. Ang naging experience ko noon nung nasaniban ako, madilim lang lahat. Masakit ang katawan ko. Hindi ko magalaw. At para bang hinihiwalay ako sa katawan ko. Agad akong hinimatay. Paggising ko, nasa ospital na ako. Naging okay din naman ako pagkatapos nun. At nag-resume din naman ng klase pagkatapos nun. Ito lang po yung karanasan ko nung grade 10 ako. Totoo po ito, Boss Kira. Salamat po.